tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nag-uwi ng babae sa bahay ang partner ko. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga tagahanga mo na laging nakikinig sa programa mo. Sana balang araw ay mabasa mo rin ang secret file ko at maiparating sa ibang mga babae ang aking kwento. Itago mo ako sa pangalang Jenny. 30s, isang single parent. May mga anak. Matagal ko nang iniisip kung dapat ko nga bang ibahagi ang nangyari sa aking buhay. Pero eto ako, pinili kong maglakas loob. Gusto ko kasing magbigay ng aral at siguro kahit papaano, magpakita ng lakas sa mga nakikinig na may parehong pinagdaraanan. Ito ang aking secret file. Nagsimula kami ni Bonbon nung ako'y 19 years old. Simple lang ang relasyon namin. Masaya naman kami nung una. Pero matapos ang 2 buwan, nagpaalam siya na aalis siya para magtrabaho abroad. Naging on and off ang relationship namin sa loob ng 5 taon. Walang kasiguraduhan kung kami o hindi. Hanggang isang araw, dumating siya sa opisina ko at sinabing nakauwi na siya. Kitang-kita ko naman na oo nga, nakauwi na siya. At dito nagpatuloy ang relasyon namin. Hanggang sa isang araw, nabuntis ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Bonbon. Pero naglakas loob ako na sabihin sa kanya. Ang unang pumasok sa isip ko ay baka hindi pa siya handa. Pero wala naman akong magagawa. At wala rin siyang magagawa kundi harapin ang katotohanang buntis ako. Kaya sinabi ko na sa kanya na buntis ako. At ang naging sagot niya ay, naku, may high blood ang nanay ko. Baka mapano yun kapag sinabi kong buntis ka. Hindi ko ina-expect mula sa kanya na gano'n ang magiging reaksyon niya. Kaya ang sabi ko na lang sa kanya ay, okay lang naman kung ayaw mong sagutin ang responsibilidad. Ako na lang ang papalaki mag-isa sa bata.
Buti na lamang, nandiyan ang pamilya ko. Tinulungan nila ako at sinamahan sa pagpapalaki ng anak ko. Si Bonbon, nagtrabaho na naman. Pagkalipas ng 2 taon, dumating uli si Bonbon. Nagkita kami. Nagkabalikan. At dito na nagsimula ang aming pamilya. Hindi lang kami nagkaroon ng isang anak, kundi 3 anak. Pero sa kabila ng masaya naming pamilya na akala ko hindi na matatapos pa, may mga bagay na hindi ko pa pala alam. Napapansin ko na may kakaiba sa kinikilos ni Bonbon. At dito na ako nagsimulang magduda. Habang narito siya sa Pilipinas, lagi siyang lumalabas, na para bang wala siyang oras sa amin ng mga anak niya. Ibang level ang naramdaman kong pagdududa mula sa kanya. Pakiramdam ko na may ibang babae si Bonbon. At hindi nga ako nagkamali. Isang araw, may tumawag sa cellphone ko. Boses ng isang babae. At ang sabi niya sa akin ay, ako ang itinuturing na asawa ni Bonbon. Tapos biglang nakat ang linya niya. That time, hindi ko tinanong si Bonbon. Nagdesisyon ako na manahimik na lang para sa mga anak namin. Dahil kung aalis na siya para mag-abroad, wala naman kami magiging problema. Hindi ko na lang iisipin na meron ako natanggap na ganung tawag mula sa isang babae. Hanggang sa nagpatuloy na nga siya sa pagtatrabaho. Nagpaalam na naman siya. At sabi niya, antayin lang namin siya. Kasi katulad ng lagi niyang ginagawa, ay babalik naman siya. Pero, habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbabago ang lahat. Yung madalas na pag-a-update sa akin ni Bonbon habang nasa ibang bansa siya, ay nagbago. Kung dati, minu-minuto ay nagkaka-chat kami. Naging twice a day hanggang sa naging once a week. At kung hindi pa ako mag-chat sa kanya, ay hindi niya rin ako i-chat. Kaya nagduda na talaga ako ng sobra. Habang kasama ko ang pamilya ko, ay may nalaman akong ikakasama pala ng loob ko. Hindi ko akalain na meron pala talagang taong sobrang kapal ng mukha. Nalaman ko na meron palang babae si Bonbon. And hindi totoo. Hindi totoong nakapag-abroad siya.
saan sila pumunta. Inuwi niya sa bahay namin. At that time, pumunta muna ako sa lugar ng mga magulang ko. Ganun kasi ang setup namin. Kapag wala si Bonbon sa Pilipinas, ay umuuwi ako sa mga magulang ko, kasama ang mga anak namin. Nang sa gayon ay may katuwang ako sa buhay. Pero nalaman ko na inuwi pala ni Bonbon ang babae niya sa bahay namin. May nakapagsabi lang sa akin na mabuting kaibigan. Kaya tinawagan ko siya. At ang sabi ko sa kanya, bakit mo ginawa sa akin to? Kung may babae ka, sana hindi mo dinala sa bahay natin. At ang masakit pa nito, alam na alam ng buong pamilya niya, kasama ang nanay at tatay niya, ang mga kalukuhang ginagawa ni Bonbon. Kasabwat pala sila sa lahat ng mga nangyayari. Simula noon, nagdesisyon ako maghanap ng trabaho. May mga pagkakataon na napakahirap. Pero natutunan ko na hindi ako dapat magpatalo. Naganap ako ng trabaho at salamat sa Diyos. Natanggap naman ako. Pumasok ako sa isang kumpanya. At doon ko nahanap ang lakas at paraan para masuportahan ang mga anak ko. At nung malaman ni Bonbon na may trabaho na ako, abay itinigil niya ang pagbibigay ng sustento sa mga anak ko. Hindi ako nagpatalo. Inilaban ko ang mga anak ko. Ako mismo ang lumaban para sa kanila. Pinag-aral ko sila. Hanggang sa yung panganay ko, nakatulong na. Yung dalawang nakababata ay nag-aaral na sa kolehiyo. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, napalaki ko sila ng maayos. Tinuruan ko silang magpatawad at magpahalaga sa bawat isa. At ayoko na ring isipin na mag-asawa. May mga nagpaparamdam, nanliligaw, pero wala nang puwang pa yan sa buhay ko. Parang wala nang pagnanais sa puso ko na magbukas pa ng pinto para sa iba. Ang mga anak ko na lang ang naging sentro ng buhay ko. Kaya't kung may mga pagkakataon na mag-isa ako sa buhay, dinadama ko talaga yun. Siguro yun ang pahinga ko. Para makapag-focus ako sa kinabukasan ng mga anak ko. Habang si Bonbon walang pake. Walang maibigay kahit piso para sa mga anak namin. Then one day, nag-chat siya sa akin. Kumusta raw? Ang sagot ko sa kanya, kinakaya ko naman. Sabi niya pa, pasensya na, wala akong maibibigay. Wala? Reply ko sa kanya. Dagdag ko pa, ay, nakakaya mo ngang gastusan yung babae mo eh. Nakakaya mo nga na magbigay ng regalo sa kanya. Nakakaya mo ngang ibahay siya. Tapos sa mga anak mo wala. Hindi na siya nag-reply sa akin.
Binlock niya na ako. Wow, ang kapal talaga. Kung sino pa yung taong gumagawa ng mali, sila pa talaga ang may gana na sabihin sa akin yun. At ipadama sa akin na parang ako pa ang may kasalanan. Hindi niya kayang panindigan ang pagiging ama. Alam kong meron naman siyang pera. At hindi yun dahil wala siyang pera, kundi dahil wala siyang malasakit. Umalis siya ng Pilipinas na nangako sa akin noon, pero hindi naman niya napangatawanan. At simula noon, ako na lang. Ako na lang ang bumuhay sa mga anak namin. Ako na ang tumayong nanay at tatay. Kaya kay Bonbon, kung sakaling nakikinig ka man, hindi ako nagsisisi na naghiwalay tayo. May mga pagkakataon na nararamdaman ko pa ring masakit. Nararamdaman ko pa ring paminsay nagdudusa ako. Pero natutunan ko ng tanggapin ang mga pagkatalo ko sa buhay. Pero alam kong waging-wagi naman ako. Dahil ang pinakamahalaga, nagkaroon ako ng mga anak na hindi ako binibigo. Patuloy silang nagiging mabuting tao. Salamat sa kanila. Masaya ako. Kung sakaling magtagpo man ang landas natin, sana matutunan mong humingi ng tawad sa kanila. Hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Dahil sila ang mas nararapat sa respeto at pagmamahal na sana'y nanggagaling sa iyo. Sana magtagumpay ka sa bago mong pamilya. At sana maging tunay kang masaya kasama nila. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat at sana'y magbigay ng inspirasyon ang kwento ko sa iba. Muli, ako si Jenny. At ito, ang aking secret file.